Ang lalaki na walang mukha. Ako si Carlo, at mahilig akong magbasa ng mga kwento tungkol sa kababalaghan. Habang binabasa ko ang pangalawang libro ng mga tunay na kwento ng multo sa Pilipinas, biglang sumagi sa isip ko ang isang nakakatakot na kwento na ikinwento sa akin ni Tia Lina. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang detalyeng iyon. Nangyari ito noong Nobyembre, sa isang linggong malakas ang ulan. Sa panahong iyon, 3 lumi ang sabay-sabay na ginaganap sa aming barangay. Buntis noon si Tia Lina sa kanyang pangalawang anak. Isang madaling araw, nagising siya dahil sa matinding gutom. Agad niyang inalawag para magising si Tito Rico at pinilit na bumili ng tinapay sa malapit na panaderia. "Rico, gutom na gutom ako," pakiusap niya. "Kailangan kong makakain, baka mapano pa ang bata." Bagamat masama ang panahon, pumayag si Tito Rico. Kinuha nila ang payong at naglakad palabas ng bahay. Sa lakas ng ulan, kahit anong gawin nila, hindi sapat ang payong upang tuluyang maprotektahan sila mula sa pagkabasa. Halos nanginginig na sa lamig si Tia Lina, kaya't labis ang pag-aalala ni Tito Rico para sa kanya. Habang naglalakad sila sa madilim na eskinita, napansin nila ang isang estrangherong lalaki na nakasuot ng itim na polo at pantalon, naglalakad sa ilalim ng isa pang payong. Tahimik ito, parang walang pakialam sa paligid. "Boss, pwede po bang mapishare ang asawa ko sa payong ninyo?" "Mukhang hindi sapat ang dala naming payong," magalang na tanong ni Tito Rico. Hindi nagsalita ang lalaki, tumango lamang ito, na tila payag naman. Agad pumwesto si Tia Lina sa ilalim ng payong ng lalaki, sabay hawak ng mahigpit sa braso ni Tito Rico. Tahimik silang naglakad sa gitna ng malakas na ulan, patungo sa panaderia. Malapit na sila sa panaderia nang biglang maramdaman ni Tia Lina ang mga patak ng ulan sa kanyang ulo at balikat. Napansin niyang hindi siya ganap na natatakpan ng payong ng lalaki. "Manong, pwede po bang ailapit niyo ng kaunti ang payong?" tanong niya nang may paggalang. Ngunit nang lingunin niya ang lalaki para tingnan sa mukha, halos mawalan siya ng malay sa nakita niya. Walang mukha ang lalaki. Para itong blankong espasyo, wala itong mata, ilong, o bibig, parang hindi ito tao. Napansin niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso, pero pinilit niyang magpigil. Hinailan niya ng mas mahigpit ang braso ni Tito Rico, ngunit nanatiling tahimik. "Bakit ka nagmamadali?" tanong ni Tito Rico, halatang nagtataka. Sa wakas, bumulong si Tia Lina, nanginginig ang boses. "Rico, wala siyang mukha." Ang lalaki, wala siyang mukha. Nagulat si Tito Rico sa sinabi ng kanyang asawa. Hindi ito makapaniwala, kaya't sabay silang lumingon pabalik para tingnan muli ang lalaki. Ngunit ang sumunod na nakita nila ay mas nakakatakot. Ang payong ng lalaki ay biglang nagbago, naging isang malaking karit, ang sandatang iniuugnay kay kamatayan. Parang isang senyales na ang estrangherong ito ay hindi ordinaryong nilalang. Hindi na nila inintay kung ano pa ang maaaring mangyari. Kumilos sila ng mabilis, tumakbo papunta sa panaderia, basang-basa sa ulan. Nang makarating sila sa tindahan, muli silang lumingon upang tingnan kung sinusundan pa rin sila. Ngunit wala na ang lalaki. Para itong naglaho na parang bula, iniwan silang nanginginig sa takot. Kinabukasan, hindi mawaglit ni Tia Lina at Tito Rico ang karanasan nila. Ikinwento nila ito sa ilang kapitbahay, ngunit walang nakakita sa nasabing lalaki. Ang sabi ng iba, posibleng laman lupa ito o espiritu na nagpapakita tuwing malakas ang ulan. May iba naman na nagsabing posibleng babala ito mula kay kamatayan, lalo na 3 lumi ang sabay-sabay na ginaganap noong panahong iyon. Mula noon, natutunan ni Tia Lina na mag-ingat sa paglabas, lalo na kapag gabi at umuulan. Ayaw na rin niyang lumakad sa madidilim na kalsada ng walang kasama. Bilang isang nakikinig sa kwento, hindi ko maiwasang isipin ang posibleng ibig sabihin ng kanilang karanasan. Ito ba ay simpleng kababalaghan, o may mensaheng nais iparating? Sa tuwing umuulan at nakikita ko ang madilim na lansangan, hindi ko maiwasang maalala ang kwento ni Tia Lina. Hanggang ngayon, iniisip ko kung sino o ano ang lalaking walang mukha. Isa lang ang sigurado, hindi ko gugustuhin makita siya kahit kailan.